Hi guys. Yan. Baka nagtataka kayo kung ako man nagpo-post ako about dun kay Bongbong Marcos. Hindi, bumilta lang kasi ako dahil nga, kung tutuusin lang, wala na talaga akong pakialam kasi nga hindi na ako nagbablog about dyan. Yun lang yun, nag-react ako about sa bigas, yun. Tsaka ito na ngayon, bakit yung iba na mga vlogger, kasi naandun ako sa mga grupo, mga page na Marcos Duterte, Duterte Marcos, yung mga ganyan. Tsaka yung dati na mga Marcos loyalist, andun ako. Ang binabanatan lang nila ngayon ay si President Duterte. Okay? Binabalik nila yung mga ni President Duterte. Bakit yung kamalian, yung mga maling nakikita ninyo, yung maling nangyayari before ni President Duterte, yun yung binabanat nyo. Yun yung mga sinasabi nyo about sa kanya. Yung mga mali. Kung hindi lang dahil sa pandemic talaga, promise. Isipin nyo kalagitnaan ng kanyang termino, nagkaroon ng malaking problema, worldwide problem, ang pandemic. Kung hindi lang nang dahil sa pandemic, hindi magkakaganyan yung bansa natin, guys. Pero kung tutuusin, kung si BBM ang presidente ng panahon ng pandemya, ewan ko lang, promise. Kung ganyan walang pakialam, kung ganyan lang na maraming sausaw, maraming utak, maraming initiative yung administrasyon ngayon, kung ikukumpara, kung siya noong panahon ng pandemic, baka yung bansa natin mas mahirap pa sa panahon ni Abnoynoy. Totoo yun. Ngayon, ang dami niyang sinasabi tungkol kay President Duterte. Aba, bakit? Bakit ko nakikita? Kaya nag-comment nga ako Mas masahol pa nga Hindi ko sinasabi na may sa 44. Yung ibig kong sabihin kung paano siya nag-handle ng kanyang administrasyon. Yun, ang gulo. Kapatid mo na mismo, di sang-ayon, kapatid mo na mismo, nag-a-abrupt, nag-a-against. Ano ibig sabihin nun? Yung kapatid mo yung nag-antagonize? Yun na lang sana. Think positive na lang sana. Huwag na lang sanang manira ng manira. Kung gusto, tulad namin dati, naninira ba kami? Naging kantsaw lang namin yung mga ginagawa ni Vice President dahil dun sa mga sinasabi niya about kay President Duterte. Pero, hindi kami naninira ng ibang politiko. Yung mga past president, yun, binabalik namin yun. Kumpara yun dun sa mga sinasabi nila dun kay President Duterte. Pero, si President Duterte, sa panahon niya, ang ginagawa namin, sinusuportahan namin siya sa lahat ng mga gusto niya, sa lahat ng mga plano niya, lahat ng mga project niya, yun kami. Kung may nasabi siguro si President Duterte, sa kadahilanan na meron din siyang nakikita, dahil matino siyang president. Ang dami na nga nagko-question ngayon Paano nangyari ang ganito? Huwag niyo sabihin na bago pa lang, ilang taon pa lang, no? Sa totoo lang naman, kung titignan naman natin yung mga nangyayari ngayon, mas masahol pa nga kay Abnoynoy. Yung hirap, yung gulo mismo dun sa Malacanang. Yung mga tao. Kay Presidente Duterte, kung wala lang yung taga kaliwa, wala lang yung taga mga dilawan, wala lang yung oposisyon, hindi ganun. Kaya lang hindi nila natatanggap. Ngayon, syempre natatanggap ng taga dilawan dahil nga dilawan din naman ang half ng administrasyon na to. Diba? Asawa mo, dilawan. Mga nilalagay, mga dilawan. Paano magkakagulo? Kaya lang, kay President Duterte, nilagay nga niya, pero kaso lang, lumaki yung ulo, kaya pinantatanggal niya. Guys, alam nyo,
kung ikukumpara mo, wag mo lang isama si President Marcos before. Kung ikukumpara mo simula kay President Corazon Aquino hanggang dumating kay President Duterte, sa lahat ng mga nagiging past president from Marcos before si President Digong, siyang pinakamatinong presidente. Siyang pinakamatalinong presidente. Huwag mong sinasabit sa salita at lumalabas sa bibig, hindi yun dun. Kung paano siya mag-isip, kung anong klaseng presidente siya, na makikipagkaibigan, makikipag-usap, hindi siya yung tao na may tinatago. Lahat vocal, inilalabas niya. Hindi siya lumalabas, hindi siya lumalakad ng may tinatago at sekreto. Hindi katulad ngayon. Kita nyo kung anong mga galaw ngayon. Kapatid na mismo, si Manang Aimee, mas si Manang Aimee pa ang nakikitaan ko na siya ang iniiwanan ni Apo Lakay kung sino si Apo Lakay before. Si Manang Aimee ang mas nakikitaan ko andoon sa dugo ni Manang Aimee kung sino si President Ferdinand E. Idralin Marcos Sr. Wala ngayon sa junior. Peace. Hindi BBM yan. Peace. Duterte pa rin. Hanggang sa wakas. Walang pagbabago yan. Total, pag natapos naman to, 2025, ilang taon na lang, eleksyon na naman. Okay. Enjoy life. Mga kaloyalist ko na ngayon hindi ko na kayo kaloyalist. Enjoy!